Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Apart from the economic impact, di ba? Like, nyari sa atin, yung America First policy niya, di ba? So, ang implication nun, ibig sabihin, yung mga typical na trabaho at mga kontrata na nakukuha natin or other countries, hindi na yun sa atin ibigay. Kasi tataksan yun ng mataas or whatever, no? So, may impact yun sa atin, in some way. Tapos meron pa siyang mga sinasabi na, kasi parang, yung strongman, yung strongman politics, yung machismo, One nachos coming up. makikita mo rin evident yun sa kung sino ngayon ang powers na mamamayagpag talaga sa kanila. Nakita mo naman, kasama niya sa inauguration, yung mga billionaires. So, merong parang may victory for the powerful. And parang there's lack of mercy dun sa mga marginalized, sa mga matatamaan, like mga immigrants, undocumented, yung mga transgender. So, nakakalungkot lang kasi, parang kinokondone yung misuse of power. And tapos parang nawawala ng accountability Parang culture of impunity siya na kahit anong gawin mo, dahil ikaw yung nasa kapangyarihan at ikaw yung may pera, doesn't matter kung sino yung mag-suffer dahil sa ginagawa mo kasi you will not be made to account for what you do Diba, pinardon niya yung yung sa January 6, yung sa nangyari sa Capitol, yung mga nag-riot doon. Yun yung isa sa mga unang ginawa niya. So, pinardon na yun. And those rioters, sila yung talagang meron talaga intent to harm, intent to damage, intent to kill. Base doon sa mga investigation. Tapos, wala. They're even, parang sabi ng isang police na in-interview, isa siya doon sa mga biktima pero in-interview siya after ilabas yung pardon ni Trump. So parang I really, sabi niya, feeling niya talaga mamamatay siya nung time na yon. Tapos ngayon, narinig niya na parang napawalang sala yung mga, lahat yun, napawalang sala. And they were even called patriots. Number 1. So parang, yung moral fiber ba, parang nakakatindig balahibo, pero siguro mas nakakatakot ron, hindi na tayo gulat. Yung gano'n, ikaw gulat ka, diba? Parang manhid. Nasanay. Oo, nasanay. Patay, wala akong ambag. Pero imagine mo, before the Wala pa alam. Ha? Pwede mo natin pa alam. Oo, wala rin. Pero imagine mo kung yan ay nangyari before. Wala pa si Trump. Hindi pa ganyan ka dead mga tao, di ba? May outrage pa. Ngayon parang wala ka ng outrage Baka kasi majority na rin kasi yung mga manhid. Kasi nga, yun din naman yung gusto nila Yeah. Tapos yung minority, type na lang talaga kasi dyan parang sa inyo, parang nawala na kayo ng gana. Nakaka-stress. Diba? Nakakapagod, diba? Pag inisip mo, nakakapagod. Tapos na nangyayari pa, nakaka-depress isipin tuloy para ayoko na tuloy. Change topic. Tapos nakakalungkot pa dahil 'di ba yung ngayon lumabas yung babaeng bishop, 'di ba? Nung wala naman siyang sinabing controversial, wala siyang sinabing partisan, wala siyang 'di ba wala siyang party na kinote or pinost, ang sinabi lang niya, give mercy to those who are already feeling vulnerable. Bilang sila yung nasa authority at nasa position of power at bilang si Trump, sinabi niya, siya mismo, di ba? Parang sinave siya ni God from whatever bullet yung sa tenga niya, di ba? So parang ang message is kung ikaw nakatanggap ka, naman yun
Yeah, I know. But point is, ginamit niya yun after na, nung nanalo na siya, parang sinabi niya na he was saved by God to make America great again. Yan. So, kasi yun na nga nangyari. So, parang ang point dun, so kung ikaw, sinasabi mo, na binigyan ka ng Panginoon ng mercy, di ba? Ibigay mo rin sa iba, lalo na ikaw yung nasa posisyon, di ba, na ibigay yun. So, parang, feeling ko yung reverend na yun, she was just doing her job to be a prophetic voice, no, dun sa powers na nandun sa harapan, andun sa harapan niya di ba? So, matapang lang talaga siya, no? Siya. Tapang siya. Kasi, siguro naisip niya, andito na sabihin ko na. Tapos, ano yung nangyari? Diba siya ngayon yung iniipit o hinaharas. Paano ginagawa mo? Sinabihan siya ni Trump na kailangan mag-apologize. Nagdi-demand. Oo, yun. Tapos, kaya sabi nga, kaya diba merong mga meme na, I will not apologize for asking for mercy for others. Tapos, meron pa mga ibang Congress na representative na sinasabi, kailangan siya i-deport. Ba't magde-deport yun? Amerikano yun. Doon yung pinanganak. Tsaka galing siya sa Amerika. So, basta nakaka-receive siya ngayon from the power, diba? So, parang, siya, ano ba yan? So, parang, kung ikaw, gusto mong sabihin yun, para tuloy magdadalawang isip ka, diba? Kasi hindi mo alam kung anong kakahinatnan niya Lalo na, yung FBI, yung mga ganon, nasa poder ng mga Republican yung mga may taong nasa posisyon. Ngayon sa atin, malayo tayo ron, di ba? But, yung idea na yun na yung mainstream. Nilida ng US. Oo Yung idea na yun na yung powerful ideology, hindi siguro malayo na kumbaga, in a way, mag-trickle down yun sa atin. Like, for example, yung gender equality discussion. Kung doon, kasi sa Amerika parang dahil sa mga bagong policy ni Trump, parang lahat ng mga government support, for example, for transgender people, tinanggal Tapos, meron ganun Tapos, merong mga policy siya na parang tinatanggalan ng funding yung mga gender-sensitive training, yung mga ganun, within federal agencies. Siyempre sa private, wala naman siguro. Pero within federal agencies, ganun. So, sabihin yung mga anti-discriminatory conduct or policies, yung mga dating guardrail, yung mga dating regulation para i-ensure na walang discrimination sa gender, parang mawawalan yun ngayon ng power. Excuse me. So, sabihin, pwede ka nang bumalik sa patriarchal, Huy. misogynistic, di ba, unfair treatment ng mga babae, ng mga LGBTQ. Kasi, parang hindi mo tinanggal, parang binabawasan ng pangil yung batas para to call them, yung gagawa nun para maparusahan. So, ang point ko is, kung nagkakaroon ng ganung weakening ng enforcement ng anti-discriminatory policies doon, ano ba naman yung mahawa yung mga ibang bansa. Hindi lang tayo, pero sabihin mo ng ibang bansa, lalo sa Europe, rami ng mga parang mga right-wing, conservative, mga ganun. So, yun lang. Mga allied na country ng US. Oo. Pero ang dinig ko po kasi parang magpo-focus yung mga plano ni Trump sa US lang. So, magka-cut siya ng ties. Isa pa yun. Isa sa mga nakikinabang yung Pilipinas Correct. So, yung mga ang tawag nila doon? Sa West Philippine Sea na nag-join. Ay, oo, sila. no? So, paano yun? Wala. Yun nga din ang parang nababasa ko sa article na parang hindi na mababackupan yun yung downfall sa Pilipinas, hindi na mababackupan yung mga Pinoy. Dito mga sundalo ng China na pinapadala sa West Philippine Sea. Kasi parang yung resource tatanggalin na niya ron. Joint exploration. Oo.
Nawala ng US doon. Tapos, madalas naman na sinasabi nila mga nasa Polsa parang yung Pilipinas, yung government ng Pilipinas, saka yung constitution niya, nakasandal lang sa US. So kung ano yung trend na pinapatakbo sa US, parang gagayahin lang ng Pilipinas. Tulad yan, yung patungkol sa LGBT, yung SOGI bill, hindi lang mapasa-pasaya kasi somehow, parang politics din siya eh. Mahirap yun. Pero, nung Hindi nga binabasa yung feeling. Hindi ba? Baka hindi binabasa yung, baka nga hindi talaga tinignan yung detalye nun eh. Naipon lang. Pero hindi rin talaga hindi pa ready. Hindi pa ready in a sense na yung mga nakaupo sa Kongreso, tapos yung mga kadikit nila na kumpare nilang Parang ayaw nilang ikabit yung pangalan nila ron siguro, no? So, huwag muna natin i-push yan. Kasi Oo. sa TV, dami namang LGBT dyan sa TV. Pero yung rights, huwag muna natin yan. Saka, sinisecure nila yung boto eh. Hmm. Oh. So, yun yung parang napagkwentuhan namin nung nakaraang one battle sa mga Oo, no? sa SOGI bill. Tama, no? So, in that sense, di sasakay tayo ron. Kaya kung ano doon sa US, pwedeng saluhin natin yan. Lalo na pagdating sa So, dollar tama. peso. In that sense, kung mag-roll back sila sa support nila sa LGBTQ, wala nang, mas mawawalan ng fuel. Yung mga ganong initiative dito sa atin, no? Pero yung sa China, parang tricky yun eh. Kasi parang may sariling agenda rin si Trump sa China eh.